Mukhang maganda ang stock market investing. Papasukin ko nga yan. Ito po ang 8 guide or alituntunin bago ka pumasok sa pag-invest sa direct stocks. Number 1, mag-aral muna. Sabi nga ni Warren Buffett, ang risk or ang panganib ay nagmumula sa kamangmangan. Kaya mahalaga, maglaan ka ng time, ng panahon, ng oras para intindihin ano nga ba or paano ba nag-work yung tinatawag na direct stock market investing. Hindi porket nakarinig ka na, uy, maganda ang kitaan dito, papasok ka. Tapos magre-rely ka lang doon sa tao na nagsabi sa'yo na maganda without you having proper information, proper knowledge. Tapos kung ano man yung mangyari doon sa investment, hindi mo na intindihan, di ba? Bumagsak, nalugi. Sino ang sisisihin? Siyempre, yung taong nag-aya sa'yo. Huwag po dapat ganon. You have to make sure na aralin mo. Pangalawa, magsimula ka sa tamang paghawak ng iyong pera. Of course, direct stock market investing pinag-uusapan natin. Pero mahalaga, bago ka pumasok sa pag-i-invest sa direct stock, you have to make sure alam mo na kung paano mag-ipon ng tama. Wala ka ng utang sa credit card, meron ng emergency fund, ibig sabihin, meron kang iniipon muna bago ka gumastos, hindi yung umutang ka para lang pang-invest sa direct stocks, parang sumugal ka. Kaya alam mo, yung pera na ilalagay mo sa direct stocks, yun yung pera na kaya mong pakawalan muna. Kaya magsimula ka doon sa tamang pag-budget ng perang kinikita mo. Number 3, walang garantisado. Isa itong aral na kailangan talagang matandaan mo sa pag-invest sa direct stocks. Hindi pwedeng magkaroon ka ng garantisadong kita. Of course, may mga binibigay lang na average returns, di ba? Mga approximate na mga kita. But hindi pwedeng masabi na, ito talaga kikitain mo pag mag-invest ka ngayon, garantisado na 20%, 30%, ang pera mo, lalago yan. Kumbaga, magkakaroon ng value, yung value ng stocks mo, tataas yan by 30% at this specific time period. Wala pong ganon. Walang garantisadong kitaan sa direct stocks. Yan po ang kailangan mong tandaan. Pang-apat, ang past performance ng stock market investing ay hindi nagdi-determine for the future performance nito. Hindi po yun batayan na porket maganda yung kinita niya before, ganun din yung magiging kita niya in the future. Bakit? Kasi nga, ang stock market ay napaka-volatile. Every single minute, every single hour, nag-fluctuate ang prices niyan. Kaya, huwag kang umasa at mag-base na mag-i-invest ka kasi maganda yung kita nito eh. So, malamang bibili pa ako nito kasi malamang in the future, magganon din yung magiging performance niya. No one knows po. Kaya, iwasan na mag-decide mag-invest based dun sa mga historical performance. Number 5, i-invest mo ang pera na hindi mo kailangan. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang garantisadong kita sa stock market investing. Kaya, yung pera na iyong i-invest, ibig sabihin, yun yung pera na kailanganin mo siguro after 10 years pa, after 5 years pa, wag mong ilagay sa direct stock market investing mo ang pera na gagamitin mo after 5 months, after 6 months, or even after 1 year. Again, dahil hindi po garantisado ang kitaan sa stock market. Number 6, mag-invest na pangmatagalan. Yes, kung ikaw ay isang long-term type of investor, maaari ka talagang kumita in a way because you are maximizing the time. And during the time na talagang pinapalago mo yung shares mo, what do I mean by this? Meaning you are consistently buying shares of the stocks of the company na naintindihan mo, yung kumpanya na ito, maganda siya, na i-hold for the long term, di ba? So, ibig sabihin, nagdadagdag ka consistently ng shares doon sa kumpanyang yon, pinapadami mo ang shares na pagmamayari mo sa kumpanyang napili mo. So, over the long term, talaga namang mag-appreciate ang value niyan. Again, long term, like 5 years, or 7 years, or 10 years. So, the longer, the better. Number 7, mag-diversify. Yes, kung ikaw lang din naman ay papasok sa direct stocks,
you have to make sure na hindi mo lang ilalagay ang pera mo sa isang type of company or isang type of industry. So, kailangan ikalat mo, i-scatter mo. Yun po ang ibig sabihin ng diversification. Meron ka sa telecom, meron ka sa utilities, sa food industry, di ba? Sa mga holding companies, sa whatever industry na meron, di ba? Para at least kung meron bang industry na, syempre, katulad ngayon, di ba, na mayroong pandemic, yung mga hotel, di ba? Syempre, bagsak yung industry na yan. So, meaning, makakope up yung ibang kumpanya na pagmamay-ari mo, di ba? Na belong sa ibang industry kasi nga nakakalat, naka-diversify. So, diversification, kumbaga, mababawasan niya yung risk na buong portfolio mo bagsak kasi nga nahatak, di ba, nung ibang industry na boom during this pandemic. So, talagang medyo mahahatak niya, ma-average niya, kumbaga, yung kita, di ba? At pangwalo, kontrolin mo ang emosyon mo. Yes, pag nag-i-invest ang isang tao na talaga namang emotion-driven, ay malamang, anong dalawang emotion na talagang iwasan mo? Yung pagiging greedy, di ba? Na nag-set ka na ng iyong target price kung kailan mo ibebenta yung shares mo, pero dahil parang naisip mo, ay baka tataas pa ito, ay hold ko muna, saka ko na lang talaga ibebenta kapag na-reach niya na ito. Binago mo yung target price mo, di ba? Kasi iniisip mo baka tumaas pa, di ba? At fear. Of course, di ba? Kapag ikaw nakikita mo yung pera mo na 20% loss na or 50% loss na, so binibenta mo. Kahit lugi ka, hindi mo naintindihan, di ba? Na parang baka maubos. Ito po ang tandaan natin. Direct stocks is a type of paper asset investment. Ibig sabihin, kapag nakita mo na lugi, di ba? Red, 50%, di ba? 30% yung loss mo, it's a paper loss. Para hindi mo ma-realize yung lugi na yun, huwag mo munang kunin, huwag mo munang ibenta. Again, hindi mo gagawin yung pagbebenta na yan kung yung pera na nilagay mo, hindi mo kailangan in a short term. So, dapat nakikita mo na, yung pera naman yan, hahayaan ko na lang, makaka-recover din yan. Katulad nga yung pandemic, di ba? Talaga namang 20% yung loss, 30% yung loss. Ako, ginagawa ko, kinuha ko ba? Hindi. Bakit? Hindi ko naman kailangan yung pera na yun eh. I have my own emergency fund, di ba? And of course, I have my income from my business. So, hindi ko kailanganing ibenta ng palugi yung aking direct stocks. Kasi, gagamitin ko naman yan in a long term. So, kahit na nalulugi siya, what I do, bumili ako. Again, bakit ako bumibili pa? Kasi, naintindihan ko yung kumpanya. Kilala ko yung kumpanya at talagang naniniwala ako na this company will appreciate in the future. And, syempre, isa ding reason kung bakit ako nag-hold din in a long term because I want to receive cash flow in a form of cash dividend. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware bago pumasok sa direct stock market investing, malalaman nila yung basic guide na ito.